And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Dating Defense Secretary Orly Mercado nagsalita na mga kapatid patungkol dyan sa pinaka-latest na kaganapan sa may West Philippine Sea na kung saan mga kababayan inakyat ang mga barko ng Pilipinas ng Chinese Coast Guard at dinisarmahan mga kapatid. Pagkatapos pinalayas pa tayo sa loob mismo ng ating bakuran na siya namang inaangkin nitong bansang China na sa kanila di umano ang nasabing teritoryo ng Pilipinas. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, pakinggan natin to at bigyan natin ng opinion at reaction itong mga sinasabi dito ni dating Defense Secretary Orly Mercado. The thing that we should do is really rebuild it. Yung Sierra Madre, kung meron pa tayong may sasadsad na ano, sige na. Total, tayo naman ay merong, ngayon, sinasabi lang, baka naman careless tayo. Ay hindi, inaapi tayo eh. Alam niyo mga kababayan, maputol ko lang, agree ako dito sa sinasabi ni dating Defense Secretary Orly Mercado mga kapatid na i-rebuild po ang BRP Sierra Madre. Kasi nga mga kababayan, hindi rin po malayo mga kapatid na akyatin ito ng mga taga-Chinese Coast Guard at disarmahan po ang tropa natin dyan na nandyan mga kapatid para magbantay sa ating teritoryo. Kasi nga mga kababayan, itong tawag nito, itong BRP Sierra Madre, malapit lang din po dyan mga kapatid, yung mga barko nitong bansang China. And take note guys ayon dito sa nasagap nating balita mga kapatid, People's Liberation Army na po talaga ang mga nakapwesto dyan ngayon mga kababayan. Yan na po yung pangmalakasang tawag nito, Armed Forces ng bansang China mga kapatid. Yung official na po nila ng mga army yan. Membro ng kanilang sandatahang lakas. Yung nandyan mga kababayan. Kung nagawa nga nilang akyatin yung mga maliliit nating barko mga kababayan, na kung saan tumatakbo pa yun ito pa kayang BRP Sierra Madre mga kapatid na nakasadsad lang dyan sa may ayungin. Kaya dapat mga kababayan i-rebuild na po talaga yung barko na yan at kargahan na po yan mga kapatid ng mga armas na pandigma para depensa kung sakali mang may mag-attempt dyan na umakyat na mga taga-China na Coast Guard. And isa pa guys, siguro I think dapat palitan na yan mga kapatid, yung mga tropa na nandyan, dapat ang ilagay dyan mga kapatid is yung mga sundalo na lumaban noong nakaraan, way back mga 2017, na lumaban sa Marawi, against dito sa mga ISIS. Yun dapat mga kababayan, in my personal opinion, yan dapat ang iposte dyan sa BRP Sierra Madre. Dahil paniguradong mga kapatid, makikipag sabayan talaga yon kung may mga ganyang pang-aatake na gagawin itong bansang China sa ating mga barko. Kasi nga mga kababayan, itong huling nangyari kasi na pag-akyat ng mga taga-Chinese Coast Guard sa ating barko mga kapatid, isang uri na po ito ng pang-aatake. Kasi nga dinisarmahan pa nila mga kababayan ng ating mga Coast Guard dyan na kung saan mga kapatid nagsasagawa ng resupply mission. Diba? Kaya sa tingin ko mga kababayan, yung mga nandyan ngayon na nagbabantay dyan, palitan na, at ang ipalit natin dyan, yung mga sumabak talaga dati sa gera ng Marawi dahil paniguradong mga kapatid. Handang-handa yun makipagsabayan dito sa mga taga-China para lang ipagtanggol ang ating bayan. Tuloy. At ang mga wawala sa atin, napakalaki. Yeah. Kaya sa akin, sa tingin ko, it is time, no more Mr. Good Guy. Tama yan. Nagpipigil tayo dahil, pero alam naman ng tao ng mundo ngayon na tayo nanalo sa arbitral court at walang legal basis ang China doon sa kanilang claim na 9-dash line, ngayon 10-dash line. Mamaya, dadagdag na naman siguro sila ng kung anong linya riyan.
Tama yung mga kapatid, ano? Tayo yung may karapatan talaga dyan. No? Properly documented yan. Nanalo tayo eh. Sa korte niyan eh. Kaya wala tayong dapat ikabahala dyan mga kapatid kung maglalagay man tayo ng ating mga tropa. At ito guys, no? Ito, nasabi ko na to noong nakaraan, no? Sa mga, I think, 2 weeks ago. No? Nasabi ko na to na dapat ang ginawa ng ating sandatahang lakas dyan mga kapatid, no? Kung ako lang sa opinion ko lang, ang dapat na ginawa nila dyan mga kababayan, yung mga barko natin na pandigma, yan dapat ang nilagay nila dyan mga kapatid sa sinasabing borderline nitong bansang China. 'Di ba? Kasi kung ganon ang ginawa nila mga kapatid, naiwasan sana natin yung itong pang-aatake ng bansang China sa ating mga barko dyan, no? Yung mga maliliit nating mga barko. Ang problema kasi mga kapatid, ewan ko kung saan nakapwesto yung mga malalaking barko natin na pandigma. No? Kasi for sure mga kababayan, mai-intimidate talaga ang bansang China, no? Naharasin tayo pag nakikita nila na nandyan na lahat ng mga barko natin pandigma nakapwesto sa sinasabi nilang borderline. 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, napakalaking insulto talaga ang nangyari sa ating mga Coast Guard dyan, no? Sa may West Philippine Sea na kung saan inakyat, dinisarmahan at pinalayas. No? At wala talaga tayong nagawa mga kababayan. No? Napakalaking insulto. Kumbaga para tayong sinampal, no? Ng mga taga-China ng katotohanan na wala tayong palag sa kanila. 'Di ba? Pero ito guys kung siguro yung mga nakasakay dyan sa barko natin, no? Yung mga maliliit nating barko dyan, kung ang nakasakay siguro dyan mga kapatid, no? Ay mga Marines or di kaya yung mga sundalo natin na sumabak dati sa Marawi, ewan ko lang mga kababayan, no? Kasi sigurado ako mga kapatid, makikipagsabayan yon dito sa mga Chinese. Di ba? ISIS nga, kinalaban eh. Yan pa kaya? Yung mga Chinese na yan, mga pipitsuging mga Coast Guard ng bansang China. Oh. Sigurado mga kababayan, nagkaputukan po talaga diyan. Kung sakaling mga sundalo talaga, yung totoong mga matatapang nating sundalo, yung nakasakay diyan, no, at sumama diyan sa sinagawang resupply mission nitong nakaraan. 'Di ba? Ang problema kasi mga kapatid, no. Hindi natin yung mga nakasakay kasi mga babae, hindi naman sa kinikriticize natin sila. Ito lilinawin ko lang sa inyo Hindi ko po kinikriticize ang ahensya ng PCG at ng ating Navy. No? Doon po ako may concern mga kapatid sa mga personnel na kanilang pinadala na hindi man lang lumaban. No? Kasi nga, time na sana natin yun eh. Magkakataon na sana natin yun na ipakita natin dito sa taga-China, no? Na kaya natin pumalag, mga kababayan, no? Na matapang tayo, gaya ng sinasabi natin, gaya ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo, na taas noon niyang sinasabi yan, no? Na maninindigan at ipaglalaban natin ang ating teritoryo sa harap ng iba't ibang leaders, no? Na kanyang nakakasama. Tapos ngayon, mabalitaan natin, mga kababayan, no? Na disarmahan tayo. 'Di ba? Hindi naman sa gusto natin silang masawi, mga kapatid, pero pinasok kasi nila yung trabaho na yan. Nag-volunteer sila, no? Na pumasok dyan at ipagtanggol ng ating bansa. Merong nagsasabi na madali lang daw sabihin dahil hindi tayo yung nandun. Yan yung trabaho nila, yan yung purpose Kung bakit nandyan sila sa kanilang mga posisyon na yan no? Kung bakit suot-suot nila yung mga uniforme na yan. 'Di ba? Hindi naman sa sinisisi natin sila mga kapatid, pero nakakakuan kasi, no, malaking pala isipan talaga sa ating mga nakakapanood ng balitang to, no? Papaanong nangyari na dinisarmahan kayo, may mga hawak kayong armas, no? Yung armas nyo parang asawa nyo na yan 'di ba? Tapos kinuha lang ng basta-basta sa inyo ng mga taga Chinese Coast Guard, no? Na walang kalaban-laban at may naputulan pa nga daw ng daliri, mga kapatid. At isa ding bagay na nakikita ko dito, kulang sa koordinasyon. Kasi bago yung encounter na yun, mga kababayan, dapat nakatimbre na sila sa kanilang mga iba pang kasamahan doon no? Pwede naman lang radyohan na, ito, medyo alanganin yung lagay namin dito, no? Prepare kayo diyan, no?
requesting for backup, no? Kasi parang outnumbers kami dito sa mga taga-Chinese Coast Guard, di ba? Pwede naman yung mga ganun eh. So, nadisarmahan sila, I think, no? In my personal opinion lang to, base dito sa nababalitaan natin, no? Personal kong assessment to mga kapatid, no? Para sa akin, kinulang sa koordinasyon kaya nangyari yun. No? Yung ganong bagay. Kaya dapat ngayon, ang gawin ng ating mga ng ating sandatahang lakas, no? Palitan na yung mga personnel na nandyan, no? Mas okay kung yung mga dating mga tropa, no, ng Pilipinas ang ipadala nila diyan, kung saan yun yung mga lumaban dati sa Marawi, no? Kasi sigurado tayo mga kapatid, talagang makikipagsabayan yun kung sakali man. 'Di ba? At handang-handa yung ipaglaban, no, yung ating bansa. Dahil subok na yun eh. Dumaan na yun sa matinding gera, mga kababayan, no? Subok na po talaga yung kanilang mga karanasan. 'Di ba? Kasi sa ngayon dapat talaga mga military na yung nandyan eh. Hindi na natin dapat pinapaubaya yan sa mga Coast Guard. Dahil yung mga tropa ng Chinese dyan, ng China dyan, mga armado na sila, mga kababayan, no? At baka nga later on, mga kapatid, no, hindi lang 10 dash line yan, kasi from 9 dash line, mga kababayan, naging 10 dash line, no? At ito sinasabi ko sa inyo, sinusubukan lang tayo dito ng bansang China, mga kababayan, kung papalag ba tayo. Kasi nung una nga, hindi gaanong mahigpit yung kanilang mga yung kanilang mga pananakot sa atin. Ngayon, inuunti-unti na nila. Medyo nagiging extreme na po yung kanilang ginagawang panghaharas sa atin. Actually, mga kapatid, hindi na ito matatawag na panghaharas eh. Pang-aatake na po talaga ito. No? Kasi nang aagaw na po sila ng armas ngayon. Pang-aatake na po ito. At medyo extreme na ito ng konti, mga kababayan. Ngayon, tinitingnan lang yan ng bansang China kung papalag ba tayo, kung sakaling gawin nila yan. Eh nakita nila sa unang attempt nila, mga kapatid, na walang nagawa ang mga Pilipino, hindi tayo pumalag, panigurado yung mga kababayan. Masusundan po yan. Masusundan po yan, mga kapatid. No? Mas lalala pa yan sa susunod. And baka nga, yung 10 dash line, magiging 11 dash line na yan. Diba? Kasi sasabihin ng China niyan, hindi sila pumalag. So pwede pa tayo mag-extend. I-expand pa natin yung claim natin dyan. Isagad na natin hanggang sa mga isla ng Pilipinas. Yan ang mas delikado. Di ba? Kasi ang bansang China, may sarili silang may sarili silang tawag nito, mapa na ginagawa dyan eh. Di ba? Kaya tama itong sinasabi ni Defense Secretary, no, ni former Defense Secretary Orly Mercado. Dapat magpakita na tayo ng tapang. Tapangan na natin, no? Sabayan na natin itong ginagawa ng China. Kasi nasa atin lahat ng karapatan, no? Lahat ng legalidad nasa atin, wala sa bansang China, mga kababayan. Tuloy natin 'to. Ang 10 dash line. Mamaya, dadagdag na naman siguro sila ng kung anong linya riyan. But the point, it is very important for us to, anong tawag sa English, there is a phrase, tit for tat. Yun ang dapat ng ginagawa natin. Okay. Meron akong follow-up question doon, Ka-Orly, doon sa sa Mutual Defense Treaty na tanong ni Mase. Pero again, before ko itanong yung aking katanungan na Chiki, ay gusto ko lang sabihin na of course we don't want war to happen. Of course, we don't want any of our men or any Filipino na mamatay para maging trigger dun sa gera na yun, ano, if ever. Pero let's talk about preparedness tungkol dun sa MDT. Hindi naman talaga natin gusto ng gera, mga kapatid. Tayo yung ginigera ngayon ng bansang China. Sila na yung lumulusob sa atin ngayon. Pinasok na tayo, no, sa loob ng ating teritoryo. Inaatake na tayo ngayon ng bansang China. Sila po ang may gusto ng gera, hindi po ang Pilipinas. Kung sakali mangyari yan itong mga susunod na linggo, are we really, aside from, are we prepared or prepared yung US to be on our side at Ka-Orly? Paulit-ulit bang nila sinasabi niya, an attack on any vessel or aircraft. That's binanggit pa specific kasama ang Coast Guard natin. Civilian. Kasama ang Coast Guard at sinabi, hindi lang Pacific Ocean yan,
Yan, kasama rin yung South China Sea. Ano pang assurance ang gusto natin? Ang Yes. pinakamasaklap niyan, maisahan tayo. Oh, correct. Alamangan tayo ng yun parang yung paulit-ulit ko sinasabi siya. Para tayong sinakmal, tas nilulunok ng hindi man lang tayo nilalawayan. Grabe, ano? Ang lalim nun, mga kapatid. Sinakmal tayo, tapos diretso lunok. No? Hindi man lang tayo nginunguya-nguya para mabasa ng laway. No? Dinerecho tayo eh. Ganon ang ginawa ng China sa Pilipinas. And ito guys, idagdag ko lang dito according kasi sa US mga kapatid, ano, yung Mutual Defense Treaty natin ngayon, pwede na yang ma-invoke, no? Pag merong nasawi, no, mapasibilyan man yan o naka-uniforme, no, ng mga personnel ng Pilipinas or member ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, no, ang masawi diyan dahil sa kagagawan nitong bansang China, pwedeng ma-invoke mga kababayan ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Yun po ang sabi doon, mga kapatid, no. At pag sinabi nating Mutual Defense Treaty, mga kababayan, hindi po nangangahulugan yan ng giyera kaagad, kasi marami pong muka, mga kapatid, ang Mutual Defense Treaty. Marami pong pwedeng mangyari diyan pag na-invoke yan. Hindi lang po basta giyera, mga kababayan, no? Giyera ng yung literal na giyera, no? Pwede po kasing magpataw pag na-invoke yan. Pwede kasing sabihin ng Amerika na magpapataw sila ng sanction dito sa bansang China, no? At yung mga sanction na yan, mga kapatid, ay may malaking epekto po yan, no, dito sa ekonomiya ng bansang China, kasi once na pag sinabi ng US, no, na iban lahat ng mga produkto ng China, no, huwag tanggapin. Oh, malaking bagay yan, mga kababayan, no? Tulad na lang sa ginawa ng UN, no, dito sa bansang Russia, na kung saan, mga kapatid, ano, sumailalim sila sa sanction. To the point na hindi na sila pwedeng mag-export ng kanilang mga langis. 'Di ba? Wala na silang pwedeng pagbentahan ngayon, no? Yun na lang mga outside UN ang tumatangkilik sa kanila. Pero biruin mo, mga kababayan, ano? Pag itong mga produkto ng China, no, maban po ito sa lahat ng bansa na kaalyado ng Amerika, mga kapatid. Automatic yan, mga kababayan, bagsak agad ang ekonomiya niyan, no? Mawawalan yan mga kapatid ng pondo para sa kanilang mga sandatahang lakas diyan, no? Biruin mo, pag naban yan, lahat ng produkto nila ika-capture lahat yan, mga kapatid. At hindi na nila pwedeng bawiin yan. Tulad dito, Pilipinas, no? Na kung saan isa tayo sa pinakamalaking consumer ng mga China products. 'Di ba? Pag sinabi ng US na isanction ang bansang China, lahat ng mga produkto ng China dito sa loob ng bansa, pwede nating i-capture yan. At pag na-capture yan, mga kapatid, wala na pakialam ang bansang China dyan sa pwedeng maging profit yan. Yan ang delikado pag na-invoke ang Mutual Defense Treaty. And again guys, uulitin ko, hindi lang basta giyera ang Mutual Defense Treaty, mga kapatid. Pag na-invoke yan, no, marami pong aspeto yan, no. Maraming paraan para magiyera mo ang isang bansa. Kasi ang giyera na tinatawag ngayon, mga kapatid, hindi lang basta literal na armas, no. Giyera sa negosyo, mga ganun yan, no. Sa kanilang mga products, pwede mong idaan yan doon. Giyera sa ekonomiya, no, pwedeng gipitin yung ekonomiya ng China. Oh, pag yan na-invoke, mga kababayan, no, kasi sabi nga ng US, actually, mga kapatid, pwede nang ma-invoke talaga eh. Kasi pinasok na tayo eh, no? Inatake na tayo ng bansang China. Pang-aatake na kasi yun, mga kababayan, kasi nasa loob tayo ng ating teritoryo, pumasok sila, dinesarmahan tayo. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Hindi ba pang-aatake na yun, mga kapatid? No? Nagkataon lang na hindi lumaban yung ating mga tropa dyan. Kasi kung ang mga pinadala dyan, mga kababayan, yung mga sundalo talaga na batak na sa giyera, mga kapatid, at nagkaputukan dyan, yun na yun. Hudyat na talaga ng giyera yun, mga kababayan. No? It so happen lang na hindi talaga pumalag yung tropa natin dyan. Pero yung action na yun na ginawa ng China, mga kababayan,
isang uri na po ng pang-aatake yun. Kasi inaangkin nila ang ating teritoryo, pinasok nila tayo, and I think mga kapatid, armado ang China nung pumasok sila, nung umakyat sila sa ating mga barko. Kung kaya't na-intimidate yung ating mga tropa. No? Kasi paano sila madidisarmahan kung wala din dalang armas itong mga Chinese? Meaning, may armas talaga sila. And balita ko nga mga kababayan, no? Members na daw ng People's Liberation Army ng bansang China yung umakyat sa ating mga barko. 'Di ba? Tapos pinalayas pa tayo mga kapatid sa loob ng ating teritoryo. Yun talaga yung pinakamasaklap doon na nakakapang-init ng ulo mga kababayan. Ano? Kaya nung nabasa ko yung caption kagabi sa balita, putya, parang di ako makapaniwala mga kapatid. Ano? Dahil yun na sana yung pinaka-chance natin na ipakita natin dito sa mga taga-China na pumapalag tayo kahit maliit lang tayong bansa, kahit wala pa yung Amerika. Pero wala eh. Napahiya tayo. Parang kinain natin lahat. No? Parang kinain natin lahat ng ating mga sinasabi na ganito tayo, ganyan-ganyan tayo. And hopefully, hindi na maulit yun mga kababayan. No? At palitan na. No? I think it's about time na rin na i-reconfigure ng ating sandatahang lakas yung mga ipapadala nilang mga tao dyan. Yung totoo talagang handang makipagbakbakan mga kababayan na walang kinakatakutan. Yun sana ang dapat na ipadala dyan sa may West Philippine Sea. Nang makita ng China na pumapalag talaga ang Pilipinas. Tuloy. Yeah. Tapos sasabihin natin, marami nagsasabi, mangyayari. Okay, bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin natin, bakit tayo mag-treaty kung hindi natin matetesting yung... I agree. Tama mga kabarid, no? Napakaganda ng sinabi dito ni Orly Mercado mga babayan, no? Bakit pa tayo mag-a-army kung hindi naman natin isasalang sa gera? 'Di ba? Kaya nga nandyan yan eh. Kaya nga may ahensya tayo ng gobyerno na binuong ganyan eh. No? Sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasi ang purpose niyan, kaya binuo yan, para depensahan ng ating soberanya. Taliwas mga kapatid, no, sa paniniwala ni former President Duterte. 'Di ba? Pasok na naman dito si Duterte mga kababayan dahil ayon kay Duterte, no, nanghihinayang siya dahil baka maubos lang di umano yung ating mga kasundaluhan pag binangga ang bansang China. 'Di ba? Kaya natatakot siya mga kapatid. Pero hindi niya naisip 'yon, no? Ewan ko kung siguro dahil makitid na din ang utak ni Digong, no, or sadyang tuta lang talaga siya ng China, hindi niya naisip mga kababayan na kaya nga meron tayong armed forces, no, para depensahan, no, ang ating bansa. Yun ang purpose niyan, kaya binuo yung organisasyon na yan, no, yung ahensya na yan. Tama dito, no, eksakto talaga itong sinasabi ni former Defense Secretary Orly Mercado mga kapatid. No. Yan po talaga ang purpose ng ating mga army. Binuo sila para dumepensa sa ating bansa. Binigyan sila, pinasahod sila ng gobyerno, 'di ba? Para magdepensa. Yan lang ang tanging gagawin ng mga yan, no? Tulungan ang bansa sa mga mananakop. 'Di ba? Depensahan ang bansa, depensahan ang ating mga teritoryo. 'Yun ang mga purpose kung bakit meron tayong ahensya ng gobyerno na tinatawag na sandatahang lakas ng Pilipinas. Tuloy. Mangyayari. Okay, bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin natin, bakit tayo mag-treaty kung hindi natin matetesting yung... I agree. Tama. We're on the right eh. Tayo ang nasa batas. Yeah. Tayo ang tumakanta tayo ng national anthem natin. Ito. Sa manlulupig di tayo pasisiil. Oh, di ba? Kaya nga isinulat diyan sa kanta eh. Ang mamatay ng dahil sa iyo. 'Di ba? Yan kasi yun eh. Kaya nandyan ang ating mga sandatahang lakas. Yung armed forces natin. Kasi ibig sabihin, lahat ng pumasok dyan, handang magbuwis ng buhay para sa bansa. Meron pang nagsasabi dyan na palibhasa daw, hindi tayo yung nandun kaya napakadali daw magsalita. Pero hindi na naiintindihan mga kababayan kung ano ang meaning ng Armed Forces of the Philippines, sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi nila alam. No?
kung ano ang ibig sabihin niyan at mas lalong hindi nila alam mga kapatid kung ano ang pinaka main objective ng mga yan, no? Ang pinaka main objective ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas is para depensahan, no, yung ating bansa sa mga manlulupig. Pinapasahod sila ng gobyerno, no, para sa ganyang objective, 'di ba? Tapos ngayon, ano? Hindi naman sinisisi natin mga kapatid, ano, itong PCG, tapos Navy. Talagang normal lang naman siguro na maglabas tayo ng ating sentimiento. Pinapangalandakan kasi natin, no, na matapang tayo. 'Di ba? Sabi pa nga, meron pa nga, sino pa nagsabi nun? Sa MacArthur ba nagsabi nun? Na give me, 10,000 Filipinos and I will conquer the world. Diba? Biruin mo. Maging mga dayuhan. Nakita nila kung gaano kamagigiting, kamatatapang ang mga Pilipino. Tapos mayroong isang balitang lalabas na ganito, mga kapatid. Oh. Hindi nakapalag, natanggalan ng... Kaya may comparison, may basis, kumbaga may pinanggagalingan yung pagkadismaya natin eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yan palibhasa, hindi kasi kayo yung nandun. Kasi merong mga duties yan eh. Meron silang mga kwan dyan eh. May responsibilidad sila dyan na dapat gampanan. 'Di ba? Anyway, sana lang hindi na mangyari ito uli, mga kababayan, no? Para hindi tayo magmukhang puro salita sa harap ng bansang China. Kasi paano tutulong ang ating mga kaibigang bansa, mga kababayan, kung tayo mismo hindi rin natin pinapakita kung gaano tayo kapursigido na ipaglaban yung ating teritoryo. 'Di ba? Dapat manggaling sa atin, no? Yung determinasyon, yung will, 'di ba? Dapat manggaling sa atin 'yan. At susunod yung tulong ng ibang bansa sa atin, no? Pero pag nakita nila na, yung gusto niyong tulungan, yung gusto namin tulungan, hindi nga pumapalag eh. Bakit kami magbibigay sa kanila ng suporta? Sila nga mismo na inaagrabyado, hindi pumapalag eh. Hindi gumaganti eh. 'Di ba? Ganon yan eh. I mean, sinasabi ko lang dito mga kapatid kung ano ang nasa realidad, no? Dapat tayo talaga magpakita diyan. At naging brand na ng Pilipinas yan, mga kapatid, na matatapang. Marami ng mga marami ng mga iba't ibang bansa ang nagpapatunay niyan. Na ang mga Pilipino hindi yan basta-basta. Tapos lalabas sa balita. Inakyat tayo, dinisarmahan at pinalayas pa. 'Di ba? Sana lang hindi na maulit yan. Ito guys, lilinawin ko ulit sa inyo Hindi ko po kini-criticize ang ahensya ng PCG at ng Navy. Doon lang po tayo naglalabas ng ating pagkadismaya, mga kapatid, sa tropa na mismong nandun sa resupply mission na tinanggalan, no, or dinisarmahan ng mga taga-China. At naniniwala ako may kulang doon, no? Kulang yung naging koordinasyon kung kaya't nangyari yun, mga kapatid. Anyway, tuloy natin to. Yes. Hanggang mamatay nang dahil sa'yo. Exactly. Ano ba ng mga klaseng, sa akin, there is a time to be for diplomacy. Mm-hmm. But when we are being outflanked, outsmarted, and bullied in our own exclusive economic zone, ano ba ibig sabihin ng exclusive? Kahit Chinese dictionary ang tignan nila. Maintindihan nila, hindi kanila yung... Yeah, Ka-Orly, we totally get it. Pero for practical na discussion, are we sige, wag na tayo. Dahil talaga tayo dapat mainis tayo dahil tayo yung nasa sakop o kaya ay napupuntiryan ng mga hindi magandang gawain ng China. Pero yung partner natin na US, paano kung hindi pa handa yung mga EDCA sites na ginagawa nila? Are we prepared? Wag mo intindihin niya. Okay. There is no... Prangka itong si Orly Mercado, mga kapatid, Talagang direct to the point yung kanya yung mga sagutan niya dito eh. You are going to makikipagsuntukan ka o lalabang ka. Meron kang panahon na nag-prepare ka.
Wala ka rin, meron kang tatanggapin talaga malaki yung kalaban mo eh. Tapos okay, kulang ka sa training. But you really have to fight. There's no way. And there are many ways nowadays na hindi naman, ang gera ngayon hindi puro barilan eh. Ito. Nakikita naman natin yan eh, na sa merong kinetic warfare, yun yung barilan. Pero ang labanan, hindi lang sa diplomasya, sa power, sa communication, ang dami niyan eh. Ang mga tools niya, may mga sanctions, ang mga bansa. Alam mo, pinagmamasdan tayo ng mundo kasi ang nangyayari sa Japan, kino-coerce doon sa issue ng East China Sea. Taiwan is an issue and the South China Sea with the Philippines. Yeah. So yun guys, no? Hanggang doon na lang pala yun. No, napakaganda po ng mga sinabi ni dating Defense Secretary Orly Mercado. No? And hopefully mga kapatid, wag nang maulit yung nangyari noong June 17. No? June 17 ba or 18? Wag nang maulit yun mga kababayan. And sana mapakinggan tayo ng ating sandatahang lakas, no? Na dapat i-display na natin yung ating mga barkong pandigma dyan mismo sa sinasabing borderline nitong bansang China, no? Kasi napakagandang pwesto po niyan mga kapatid. At panigurado dyan, matitinag ang bansang China dyan. No? Dalawa lang ang pwedeng gawin ng China dyan. Ma-intimidate sila o talagang sisindihan nila ang literal na gera mga kababayan pag nandyan na po ang ating kwan. No, yung ating mga barkong pandigma. Kasi pag sinindihan talaga ng China mga kababayan, wala na. Sila na talaga, no, ang gusto ng gera at wala tayo talaga yung gusto nilang hamunin ng gera. Parang ganoon yun. Anyway guys, kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video. Paki-like, please lang guys, paki-like po para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.